kini nga kanta halad na mo sa tanan nga mga Ilongga. Basta Ilongga, guwapa. Basta Ilongga, guwapa. Basta Ilongga, guwapa. Basta Ilongga, guwapa. Hello mga kapangs! Good morning! So, ayan nga mga kapangs, ang aming trabaho bilang farmer talaga. So, ayan, ano pa lang yan, nag-start yan ng 10 a.m. 10 a.m. kami. Nagpasa-pasa kami ng ganyan mga kapangs. Diyos ko po! Ayan din naman, ito din naman yung isa sa pinakamahirap naming trabaho dito pag ganyan, yung gumagawa sila ng lupa para sa aming mga halaman or sa tataniman. So, ayan ang ginagawa namin, kaya kailangan talaga ng maramihang tao kasi para magpasa-pasa. Kasi ito is first time namin na na lugar, kasi nung nakaraan is sa kabilang lugar kami, or dun kasi tawag nito, yung nanghiram ng lupa yung amo namin para may pag gagawan siya ng mga ng lupa. So ito is first time namin dito kasi itong itong lugar na to. So napakalawak siya mga kapangs. Kaya kailangan namin magpasa-pasa. Dati kasi pinapapasok yung truck, yung K-truck na yan diyan sa loob mismo ng sa lupa na yan para malapit. Ngayon hindi, kasi nga daw kesyo madumi, ganun yung gulong ng mga may bacteria, basta ang dami kasi nila talaga dito, mga test ng lupa na ganto sa ganun, basta grabe talaga sila kasi ang nito is pinaka-daiji nila to, or pinaka-importante nila to ang lupa, kasi pag pangit ang lupa is walang mangyayari sa halaman, masisira lang lahat ng halaman, kaya pinapahalagahan talaga nila. So ayan, kawawa din dyan. Kami nga mga kapangs, napagod kami sa ganyan kahit yung pasa-pasa na yan, kasi napakalawak kasi talaga niyan. How much more pa yung mga kasama namin mga kapangs, may mga edad na yung mga yan, tag 70, 60 plus, ganon, 50 plus. Kami lang mga pinakabata dyan. Kaya kumukuha yung mga Japanese ng mga Gaikokojin or mga ibang lahi, kasi nga halos puro may mga edad na yung mga nagtatrabaho dito. So, hindi na din nila nakakaya yung mga mabibigat ng trabaho. Pero, saludo talaga ako kasi alam nyo mga kapangs, kahit may edad na yung mga tao dito, nagtatrabaho pa rin sila mga kapangs, 70, 80, as in. Kaya mga kapangs, mahirap din talaga maging farmer dito sa Japan, hindi biro. Kailangan mo talaga ng lakas. Bukod sa lakas, kailangan mo mag-aral pa ng Hapon. Ang language nila, diba? So, ayan tayo. Magdasa na tayo. Ayan yung laman niya, oh. Ayan. Yan yung nilalabas niya, oh. Tapos hahaluin yan mamaya ng traktura, gano'n. So, ayan na mga kapangs, see you. Ito mga kapangs, yung pinaglalagay namin dito sa lupa na to. Yan. Lalagay mamaya. Ito siya, Momerito. Para siya sa yasay at sa mga bulaklak. Yan. So, diba? Kung gano'n sila pa. Pinapahalagan talaga nila yung nogyo dito. Or yung Fongpa farmer. O, yan kami lahat. O, diba? Maganda pala dito maglaro. Magalang-galang pa dito. Ayan na. O, diba? Oh my goodness. Napakalawak na ito. Kasi ito yung ginagamit namin lupa para sa bulaklak at saka sa mga sa mga yasay namin, sa mga veggies na tinatanim. Oh, yan. So, ayan mga kapangs, ang aming trabaho ngayon, ayan, simula doon sa unahan hanggang dito sa dulo na to. Kailangan namin hakutin yan. Pero okay na din kasi lahat kami. Hindi mga bata lang. Ayan, habang yung lalaki naghahakot sila papunta dito, dalhin dito, tapos kami naman maglalagay dyan, papunta doon, diba? Yan yung tinatawag na mga abono sa lupa
para at least magdanim agad yung ano, yung mga halaman namin yan is masigla. Diba? Ganun sila ka ano dito sa Japan. Masyado nila talagang pinapahalagahan yung mga about sa mga tanim-tanim ng mga halaman. Hello! Say hello to my vlog! Ayan o, ang mga dakilang farmer nyo. Mga pagod na! Mga pagod na yarn! Ayan o, mga pagod na kami. So, yun na. Ito na yung mga binuhos namin kahapon. So, ayan. Kaya ano namin siya. Ilalatag namin sila ngayon para lahat na lang. Ayan na lahat to. Buhay farmer! Buhay farmer! Wala tayong magagawa. Anong ginagawa niyo? Ayan, ayan. Ayan, diba? Ayan, sige. Kod ko rin mata. So, ayan, tapos na. Ayan, nalatag namin lahat ng ipa. Ayan, uwi na kami. Ang lawak, diba? Hanggang sa dulo. So, yun lang. QK muna kami. See you later mga kapang. Mangunguhas na ng walnut. Mga ano bang mga to sila? Sila mga chipmunks. Mga chipmunks. Ayan. Matay na. Walnut. Ay nakakapang. Walnut yan. Para siyang rambutan. Nanto yung datake? Iwa mo to sang? Kuri? Kuri kina? Kin? Uwe? Kin? Kuri uwe ah. Ano guys? Jupan gahi paro? Ayan mga kapang. Walnut. Kunin natin. Ayan, macho to uwe. Macho to. Ayan. Walnut. Ayan. Kairo? Ayan ako. Isip ka. Iro. Ayan siya. Ayan. Walnut yan mga kapang. Ay! Gumilis! Natusok. Walnut po ng walnut. So, ayan nga. Mag-QK muna kami. Bye-bye! Mga ka-farmer, mga kapang. Ayan. So, ayan mga kapangs. Kaya, super pagod ko talaga kahapon. Ay, talagang pinamassage ko talaga ang sarili ko, dahil bugbog sarado tayo sa ating trabaho. So, deserve naman. Kailangan nating minsan din kasi yung katawan. Kailangan din kasi ng massage or syempre, hindi na maiiwasan na sumakit yung mga likod, mga balikat. So, ayan. Nagpa-massage na nga ako at nagpa-ventosa. So, ano yan, mga kapang? Chinese massage. Kasi Chinese yan yung babae, nakikita nyo. Chinese siya. And may store, may ano siya dito, may may massage shop siya dito. Malapit lang din talaga sa amin dito. So, tinry ko siya kung ano yung massage ng Chinese kasi dito sa yung way ng Japanese massage is na-try ko rin siya. So, parang same lang din naman siya. Pero ito kasing parang hard massage yung sa kanya kasi nga siguro baka nasanay siyang mga lalaki yung mga minamassage niya. Kaya sa una masakit talaga. So ayan. Yan, nilalagyan na niya ako ng ventosa dyan. And ang lalaki ng mga cup na yun, mga kapangs. Diyos ko po, day. Kasi siya, matagal na kasi akong hindi nagpa-ventosa talaga. Sa Pinas, nakapag-ventosa ako dati. Pero hindi naman siya lagi. Minsan lang din. So, dito lang din ulit ako first time na nakapag-ventosa. Tapos ang lalaki ng mga cup na yan. So, yung paglagay pa lang niya, grabe yung paghigop sa sa aking balat. Grabe, akala ko parang matatanggal yung balat ko. Masakit siya mga kapang sa fairness. Pero, nung nalagay na niya lahat, parang yung, katawan mo, nasanay na ba, yung ganon. Na siya, masarap na siya sa pakiramdam. Tapos nung tinanggal siya, okay na siya sa pakiramdam. So, ayun. Ayan, ang ating ventosa. Siyempre, lagyan natin ng takip yan kasi hindi naman kaaya-aya ang ating katawan.
So, ayan. Lagyan natin ng Ventusa. Tinatanggal na niya yan, mga kapangs. And grabe yung pula ng likod ko, mga kapangs. As in, para siyang, antang nito, namaga. Naging, siya, yung iba dyan nag-violet. Tapos, grabe yung pula. Tapos, yung tinanggalan ng grabe talaga yung bukol ng ng balat. Akala mo ko anong nangyari sa likod ko eh. Kaya nga niloko ko, sabi ko, pag pumasok kaya ako ng onsen, yung hot spring nila dito kasi sila dito, yung public hot spring. Pag pumasok kaya ako, siguro magugulat yung mga hapon kasi sabihin nila may sakit ako. Baka magsipulasan sila, umalis sila ng mga kapangs. Pag ganyan yung likod ko, tapos pumasok ako dun. So, ayun lang, natawa lang ako. Pero masarap siya, mga kapangs, in fairness. And sabi sa akin is 1 week siya bago matanggal yung mga yung dinaanan ng Ventusa. So nga siya, mga kapangs, ganun nga, nasa 1 week nga siya, mga kapangs. So ayan, kahit pagod tayo, syempre kailangan natin minsan ng ating sarili. Laging minsan, puro treat yourself hanggang sa naubos na wala na. So, ayan lang, mga kapangs. So, thank you for watching my vlog. Pero hindi pa ito nagtatapos, ha. Ganun ko lang. Thank you. Ayan. Nakikita na yan. Hanggang baba yan, mga kapang. Grabe no. Kaka-shower ko. Diba? Grabe siya, mga kapang. Parang minasakir yung likod ko. Siguro pag pumasok ako siguro nito sa onsen or natawag nilang hot spring dito, tapos ganito yung likod ko. Baka siguro magsipulasan siguro yung tao kasi sabi nila may sakit ako. Diba? Grabe yung grabe yung bakat ng ng Ventusa sa likod ko. Pero masarap siya, in fairness. Ayan. Ayan, mga kapangs. Diba? Ang itim ng niya, oh. Mga 1 week pa ito maghihilom, mga kapangs. So, ayan. So, ayan lang, mga kapangs. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Ayan, sabihin ko lang is, maganda talaga yung Ventusa. Masakit siya kasi nga lahat ng likod ko nilagyan. Masakit siya, mga kapangs, pero kasi talaga masakit talaga yung dito ko, mga kapangs. Tapos pag tumitingin ako dun sa kaliwa, sumasakit yung dito ko, parang yung nagkakaroon siya dito sa dito.